Gabi sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ibalita sa inyo na ngayong araw po katatapos lang ng ating Write Books for Kids Summer Workshop at natutuwa po ako sa mga nag-participate at ibabahagi ko po sa inyo yung ilan sa mga diniscuss namin sa workshop na ito. Unang-una bago tayo magpatuloy, nais ko muna magpakilala. Para sa mga ngayon lang nakapag-tune in sa ating programa, Kuya Prof TV, ako nga pala si Dr. Alvin Tenerife Sacrisan and welcome to Kuya Prof TV. Ngayon po, ibabahagi ko sa inyo yung ilan sa mga pinag-usapan namin kanina tungkol sa pagsusulat ng librong pambata. Binahagi ko sa kanila yung formula na ginagamit ko at ito yung salitang I can. Yung I can ay hindi lang ito dalawang salita na paulit-ulit nating sinasabi o paulit-ulit yung sinasabi sa sarili ko, pero ito yung formula na sinusundan ko sa pagsusulat, yung I can. At binigyan ko ng meaning yung mga letra ng salitang I can. Una, yung I, inspire. Ibig sabihin, maghanap po tayo ng mga bagay sa ating karanasan na pwedeng paghugutan natin ng inspirasyon para makapagsulat tayo ng librong pambata. Nakakatuwa po kanina sapagkat yung isa sa mga participant po natin ay nagdagdag ng isa pang salitang I, letter I na nagsisimula sa letter I, at ito yung imagine. So napaka-importante po na yung mga author, yung mga writer ng mga libro, lalo na librong pambata, ay napakalawak ng imagination. At napakaganda nung idinagdag niya, ibinahagi niya na pangdagdag dun sa salitang I. Aside from inspire na binahagi ko sa kanila, ito yung imagine. Okay? So iyan po yung unang letra sa salitang I can. Pangalawa, yung letter C. Yung letter C ay tumutukoy sa compose or create. So, pagkatapos po nating ma-inspire na magsulat ng libro, dapat simulan na natin yung pagsusulat. We have to create and we have to compose something na unti-unting mabubuo ito dahil sabi ko nga, kung hindi natin sisimulan ng isang bagay na nasa isip natin, kung hindi natin ito gagawin, mananatili itong ideya. At yung magandang ideya, kung hindi natin isa sa katuparan, walang saysay, walang silbi. So, importante po na marunong tayong mag-compose at mag-create base doon sa mga ideya natin. So, iyan po yung pangalawang letra sa salitang I can. Yung pangatlo po, yung letter A, pangatlo, tama, sorry. Yung pangatlo po sa salitang I can, letter A, ay tumutukoy sa amen. Sabi ko nga, walang perfectong ideya. Yung ideya, it comes in a imperfectly thing or form, and we have to perfect that in the process. So, nagiging perfecto lamang yung mga ideya na yun kung patuloy nating gagawin at patuloy nating dadagdagan araw-araw para mabuo yung idea na yon, yung konsepto na yon. At eventually, makikita na lang natin na buong-buo na yung ating idea. Ganun po yung pagsusulat ng libro. Hindi ka agad sa unang upuan pa lang at nagsisimula ka magsulat, buo na kaagad yung kwento at buo na kaagad yung libro mo. So, sa pagpapatuloy natin ang pagsusulat, makikita natin na may pagkakamali doon sa una nating sinulat. So, dapat nakahanda tayong baguhin ito at i-edit yung gawa natin. Hindi pa po tayo tumutukoy doon sa mga tumutulong sa atin na mag-edit ng ating gawa, ng libro na sinusulat natin. Pero ito po yung tipong sa sarili natin dapat ini-edit na natin at tinitingnan na natin yung mga bagay na pwede nating baguhin bago pa natin ipakita doon sa mga professional editor na titingin ng ating trabaho, ng ating isinulat. So, iyan po yung pangatlong letra sa salitang I can. Yung pinakahuli po sa salitang I can ay letter N na tumutukoy sa nurture. Ibig sabihin, yung talentong meron tayo, yung mga sinulat na natin, mga kwento, ay dapat na pinagpapatuloy nating alagaan at pagyamanin. So, yung pagpapayaman po sa ating kakayahan, sa ating talento, ay hindi lang nananatili dun sa loob ng ating tahanan, bagos dapat po maghanap tayo ng mga samahan, ng mga organization, tulad po ng grupo na nabuo namin kanina sa pagtatapos ng aming workshop. Ito po yung team na magtutulungan at titingnan po kung ano yung mga bagay na pwedeng i-contribute sa bawat isa, sapagkat yung idea ng bawat isa mas lalong malilinang kung patuloy na i-criticize positively, creatively, and
matutulungan itong mas makrystallize yung idea. So napaka-importante po na nagtutulungan yung mga miyembro ng grupong ito, at dito sa salitang nurture sa letter N ay nangyayari ito sapagkat bukas yung ating isipan at bukas yung ating kalooban na tanggapin kung ano man yung mga mungkahi at puna ng mga kaibigan natin, ng mga kasama natin dun sa samahan na kinabibilangan natin. Siya nga po pala, bago ko tapusin, dahil iyan lamang po ang aking ibabahagi sa inyo, nais kong ipakita sa inyo ang aming t-shirt. Ito po yon. Ayan. Ito po yung t-shirt na ginamit namin, naging uniform na namin, sapagkat dito po sa t-shirt na to nakasulat yung turn your words into gold, sapagkat pag nagsusulat po tayo ng libro, yung mga salitang isinusulat natin ay pwede pong maging ginto, sapagkat pwede po natin itong pagkunan ng extra income. At kung mas magiging maganda pa yung reception ng ating mga audience, ng ating mga readers doon sa librong isusulat natin, dadami po yung pagkakataon na mas kumita tayo ng pera at pang-suporta doon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. At pag mas maraming bumibili ng ating libro, syempre po ay mas makakatulong tayo sa iba. So ito po yung advocacy natin, hindi po para kumita, kundi para tulungan at magbigay ng inspiration sa mga iba, lalo na sa mga kabataan, kung paano higit nilang pauularin yung kanilang sarili at kakayahan. Okay? Muli, ito po si Kuya Prof na nag-iwan sa inyo ng Change Your Life Now by Changing Your Mindset. Kilos-kilos, ayos!